Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig.
showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for. Edna Ramos, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isa sa mataling na kaibigan ng Yumaong Ate Rose. Paano ko masisimulan? Ang sakit. Masakit man isipin na nawagan na kami ni na teacher sa lumin, Teacher Beth at Yumi, ng tunay at higit sa sapat na kaibigan. Nakakatubok ko. Sanay ako magsalita sa mga aming tao. Dahil doon sa school namin, alam nga ni Ma'am Edna. Pero dito, ibang klase. Nahinig ako ng katawan. Kaya pala nung i-text ako ni Ceci, sabi na sa mami, I have a mixed emotion. Kasi baka malaman na nahihinga si Ate Rose. Tinext ako ni Tita Carmen ng Sabado, ng July 6. Pero ng July 7, supposed to be, kami po ay pupunta ni teacher sa gabi. Sabi ni Tita Carmen, sana hindi na. Kasi critical na si Ate Rose. 2 o'clock to 23 o'clock. Pagdating ko po noon, sinalubong ako ni Kikay. Umiiyak si Kikay. Sabi ko, Kikay, huwag mo akong iyakan. Isinaset ko yung sarili ko na hindi ako iiyak. Nagilibitan po kami. Pagpasok ko, hindi ko mapigil na umiyak. Sabi ko, Ate Rose, si Susan to. Tinapon ako siya sa mukha. Unconscious na po siya. Nang nakita ko yung kalagayan niya. Pero bago po nun, sabi ko kay Lord, extension pa ng buhay. Kasi alam ko si Ate Rose, maraming napagdaanan na sakit. Ang tawag na namin, siya pa ay pusa. Because of the siyang na buhay. Marami po siya napagdaanan na kung saan nakita ko. Kasi pag sinabi niya, siguro yung ibang teacher dito, sino yung babae na yan na laging kasama ni Rose? Kasi pag sinabi ni Ate Rose, nasaan punta ka dito? Nandito ako. Pagkatapos po, saka kami pupunta sa bahay niya. As usual, as a friend, tiga-inis, kasi paano na si Ate Rose, ganun pong set-up. Kaya hindi ko matanggap ng gunasan, kaya hindi ko matanggap eh. Lord, ayun po. Pero nakita ko yung kalagayan ni Ate Rose yung Sabado. Sabi ko, naghanap ako ng chapel. Sabi ko, kaya samahan mo ako by 4:30 or 5. Sabi ko dun sa chapel, Lord, masakit man isipin. Nawawala na si Ate Rose. Pero ipinagkakaloob ko na po siya sa inyo. Masakit. Umiiyak ako kay Lord. Naisan po ako. Akyat ako ulit kami ni Kikay. Puntahan. At 5:30, si Tita Carmen po ay pumaba kami. At hanggang nasa lubog na namin si Ceci at si Gide by 5:30. Siguro pinababa kami apat. Pagdating po namin ng 6 o'clock sa room, wala na po si Ate Rose. Pero nung dumating po ako ng hapon, umiiyak ako sa kanya. Ay ko, Ate Rose, si Susan to.
Nung hindi ko po nakayanan at may pumasok na minomonitor siya at may sinabi, lumabas po ako. Humahagulo lang ako sa mga kaibigan ko. Sabi ko sa lumin, si Ate Rose. Hanggang nag-iiyakan na kami. Naibsan po ako noon. Pero ano talaga, siguro 10 minutes bago ako nasa labas. Ito ay dahil nawalan ako ng tunay at higit sa sapat na kaibigan. Hindi lamang po kaibigan, kundi ate na rin. May pinagdaanan po ako sa buhay, pero siya nakakaalam kung ano yun. Kaya hindi ko matanggap. Nawala na si Ate Rose. Pero, in a positive way, sabi ko, Lord, okay na ako. Pero hindi pa rin nagsisipin sa isip ko na wala na siya. Parang nandyan na. Na nasa hospital, na nasa Eastwick, na nasa Quezon City, na kina Tita Carmen, na anytime. At everyday po yan, paggaling ko sa school ng Kasiglahan. Wala pong araw na hindi ko siya binibideo call, pero itong lately na po, bago mag-July 6, ay nakita ko ang kanyang kalagayan. Pero nagdasal pa rin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, extension. Ngunit na nakita ko siya noong July 6 sa East Avenue. Sabi ko, Lord, sige na po, kahit isa. May katagabo na binitawan ako kahapon sa necrological namin sa St. Peter. 3 kataga na kung saan yun ang pinakakatabihan na nakita ko kay Ate Rose for how many years. 3 kataga na 3M, baka sabihin nyo, uy, mayaman, madaling mamatay. 3M ako'y nag-isip. 3M para sa'yo, Ate Rose. Mabuti, mabait, at mapagmahal. Yan ko nakita si Ate Rose, hindi lang sa pagiging co-teacher niya, ay mga colleagues niya, sa mga friends niya, sa relatives, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga apo, sa pamangkin, at sa mga Gomulus family. Yan po ang nakita ko kay Ate Rose. Siya isang mabuting tao, at mapagmahal, at mabait, super bait. Lahat pinagbibigyan. Kaya, Ate Rose, itong iyak ko sa iyo. Ito na sabi ko nga kagabi, Ate Rose, isang araw na lang sasama ko sa iyo. Tuluyan ka nang mawawala. As in, tuluyan ka nang mawawala at magpapaalam sa aming lahat. Lalo na sa Gahulus family. Alam mo na mga Gahulus family, as close as I am sa kanila. Alam din yan, ni Ma'am Edna Ramos. Minsan nakita na ako ni Ma'am Ramos, oh, dito ka pala, magaling ka pala yun. Kasi po ganun kami ka-close ni ate. Kulang na lang na pagtutungin namin ang aming hindi man kami in blood, pero in relation kami po yung magkapatid. Kaya po sabi nga, alam ko ma, nagsusulat ka pa. Naku, pag ikay umiyak, hindi mo na mababasa yan. Totoo nga po pala. Pero yun lang po ang katalang iiwanan ko, Ate Rose. Maraming salamat sa ating pinagsamahan ng pagiging magkaibigan at the same time at ate. Sa mga Gahulus family, hindi po mapupunta ang ugnayan ko sa inyo. Anytime, nandyan po ako. Muli, Ate Rose, paalam sa'yo. Tuluyan ako magpapaalam sa'yo. I love you so much. And thank you very much. Maraming salamat po, Ma'am Susan. Isa po sa mga malalapit na kaibigan ni Ma'am Rose na sunod na magbibigay ng kanyang mensahe. Good morning po sa lahat. Ako po ay nakasama din ni Teacher Rose sa Eastern Valley School. Kung susumahin po ang taon, siguro napagsasama na
kaibigan. Nasa 3 dekada na po. Okay. Rosalinda Gahudo, Teacher Rose, Ate Rose, Ma'am Rose, Tol. Yan ang tawag namin kay Ma'am Rose. Isang mabait na kaibigan, mapagmahal na guro sa kanyang mga estudyante, maalalahaning kapatid, mapagbigay ng tita at lola sa kanyang mga apo. Pag binibiro namin si Ma'am Rose, palagi namin sinasabi na siya ay parang pusa na may siyam na buhay sa dami ng pinagdaanan niyang problema sa kalusugan. Pati panahon ng pandemic ay nalampasan niya. Siguro nga, nakasyam na siya, kaya iniwan na niya tayo. Tol, bagamat nauna ka, may lungkot at saya sa aming puso. Lungkot kasi hindi ka na namin makikita at mabibiro pa. Saya dahil kapiling ka na ng ating poong lumikha, na kung saan wala ng hirap at sakit na mararanasan o madadama. Tol, masayang paglalakbay hanggang sa muling pagkikita. Ma'am Rose, paalam. Mahal na mahal namin ikaw. Isa pang palapit na kaibigan ng ating Ma'am Rose, ang sunod na magbibigay ng kanyang mensahe na si Ma'am Mary Ann Manan. Dito sa lupa. Lahat po ng kanyang purpose, nasabi na nung 4. Isang mabuting tao, isang mapagmahal na kapatid, kamag-anak, sa kaibigan, sa kapwa-guro, sa mga kaibigan na tinuturing ng kapatid niya. Ang kanyang importance sa ating lahat. Narinig naman natin na napaka-importante ang bawat taong lumapit sa kanya. Never niya neglect ang bawat isa. At nandiyan siya. Alam niyo, way back, I think 2007 na dumating ako dito as principal. Diba? And then, year mga 2008, meron, actually hindi naman siya yung nag-apply ng yung ang tawag ito, yung regular na application ng teacher, yung year end. Merong isang kaibigan ako na hindi ko kayang pahindian na naglapit sa kanya sa akin. Si Maring Leslie. Kaya si Maring Leslie ay siya yung talagang nagigdaan. Kasi binetep ko rin. Yeah. Sabi niya, Mare, meron may papasok sa'yo. Sino? Kaibigan ko. Ano ang pagkatao niya? Yun kagad ang tanong ko. Kasi number 1 for me, alam niyo yan, is attitude. Kahit anong galing mo, kung ang attitude mo sa akin ay gano'n ka pa rin. Hindi na po-promote. Pero yung mga ang attitude, sabi nga ni Lord, be humble. Na kahit na ikaw ay ganito lang, at ikaw, kung ikaw ay nasa lukrut na, lalo ka pang magpakababa. Dahil ang mababa ay tinataas, at ang nasa taas ay binababa. Kaya nung sabihin ito ni Maring Leslie sa akin, Mare, ang bait. Ganito. Okay, sige, dali mo. Paglapit niya sa akin, isang matamis na ngiti. Isang napakatamis na ngiti. And good morning po, Mandela. So po, upon interviewing, tinatanong ko, saan, dito na rin. O sige,
Paayos ko ang papel mo. Palibasa at mabait ang tao. Ang Diyos talaga, hindi natutulog ka rin. Pag mabait ka, matulungin ka, ang blessing, apaw. Napakabilis ng pagpasok niya dito sa Eres. Alam niyo si Rose, tinignan ko rin ang background niya sa Eastern. Tinanong ko rin si Ate Vicky. Ibig na dito isang teacher ko. Ay, oo ate, ang bait niyan. Ganito. Yan ang nag-alaga kay Honey. Ginano niya talaga. Kaya sabi ko, okay, ano siya? Asset siya dito. Oo nga, at sa unang observation, of course, galing kasi sa private, diba, training sa public. Pero ganun pa man, diba, Ate Susan, pinagsikapan ni Ate Rose na matutunan ang lahat ng takbo sa public. Gayon din si Ate Susan. At gayon din si Beth. Pagkatapos kasi niya, ikaw naman ang kinuwal. Ikaw naman, si Beth una. Si Beth na una ayaw niya eh. Pinilit lang ni at saka yung kanyang sangko, di ba? Pero you enjoy, di ba? Ganun din si Rose. Si Rose yung pag natin sa school, technically, ang tawag niya sa akin, ma'am. Pero pag nasa labas na kami, pag mga kaibigan ko kasi, pag lumakas na ng gate, if hindi tropang lapang. Ayun nga yung mga tropang lapang. Yan, yung mga kasama. And until now, talagang mga kasama ko pa sila. Forever. Si Sir Jericho, sisulan yan. Alam niyo, si Ma'am Rose, yung tao na talagang in and out sa labas at sa loob. Napakabait. Napakalambing. Pag nasa labas, tawag niya sa akin, friend. Ganun yan. Napakano lang, friend. Ako naman, palabas, very happy kaya ko. Ano na naman yung friend? Ano na naman sasabi mo sa akin? Si ganito, si ko, basta. Tumawag yan sa akin, usap. Alis ng Maki naman, nagkakausap kami. March 30, tumawag. Friend, hingi sana akong referral. Kaya hindi ko sukat akalain na ganyan kalala ang kanyang sakit. Di ba sabi ko sa inyo, nag-uusap tayo doon sa Burol. Humingi ng referral because magbubukas daw ang Eastern Valley. Papasok siya. Sabi ko, kaya mo ba? Tapos sabi ko ba, nag-resign ka sa public, tapos papasok ka rin doon. Dapat magpahinga ka na. Hindi kaya ko pa. Okay, sige, kung yan ang makakaligaya sa'yo at makakakalo ng kalooban mo, go. Iyon yung muli po namin pag-uusap. So, ang nasa isip ko is, she's healthy. Nakaraos, nakasal ba siya doon sa, nag-video call kami nung nasa Quezon City. Negro. Nag-video call kami noon. Okay naman siya. Parang nag-i-steer siya ng kanyang pagkain or what. Kaya, nung makita ko at pinanasabi ng isa sa mga tropang lapang, bakit? Ang ganda ng usap namin. Hindi ako kagad po nag-delete. Kasi hindi pa, noon bago pa yung aking cellphone. Kita-kita ko yung aming chat. Pinakita ko sa kapatid ko, James, tignan mo, ang ganda ng usapan namin. Tapos ngayon, kaya talaga ang kamatayan ng isang tao, alam natin yan na nakatakda. Ako, naiyak ko na. Okay, tayo umiyak, magulgol. But the most important na kailangan ng ating kapatid na si Rose,
is dasal. Nobody from here na nakakaalam kung nasaan at saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Kaya, mga kapatid, mga kasamang guro, nawa po, huwag niyong titigilan ang pagdarasal sa kanyang kaluluwa. Tulungan natin siya humingi ng tawad kung anuman ang nagawa niyang kasalanan o pagkukulang dito sa ibabaw ng lupa. Kung sa bagay, lahat ng ating mga sinabi, isang mabait, isang matulunging tao, mapagmahal, pag beyond that, hindi natin alam. Kaya sa inyo pong lahat, taimtim na dasal at panalangin ang ating dapat na ibigay sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Tayo'y magpasalamat kasi tayo buhay. Eh mamaya, bukas. Diba? Itong taon na to, napakaraming ilang teachers na ang namamatay. Mga guro kong minamahal, nagkikita lang tayo sa panahon ng ganito. Ay alam niyo ang sabi ko doon sa necro ni Rose Moya, magmahal lang kayo. Ayan, natin si Ma'am Rosie. At sa inyo po lahat na nandito, our deepest condolences to all of you. Sabi nga ni Ate Susan, hindi mapuputol ang ating mga koleksyon. Si Rose, tahimik na, and congratulate my friend, kasi dumating na ang iyong hatol. Nawa ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa piling ni Lord. Joey, Hanabi, tawagin mo Joey. Abi. Hanabi. Hindi ako sa'yo mask na ako. Abi, huwag mo makulit. Papagaling ka. Sabi ko, pinakahitin. Huwag mo makulit. Hindi na. Huwag mo lagi mo po ako. Pag mahal mo isang tao, hindi mo kaya, hindi iyakan. Lord, ikaw bahala sa akin. Apoy, normal na naging kasalanan, kanya kukulang dito sa ibabaw ng lupa. Huwag ikawan mo sa kanyang kapatawaran. At sa inyo mga kapatid, kamag-anak, ilang araw lang, unahin niyo yung pagdarasala. Lalo na ikaw, negro. Mga yung negro, ang negro itim, gagawin natin negro. Anyway, thank you to all of you and thank you sa mga ng luksang parangal para kay Rose. At sabi ko nga nung gabi, sabi ko sa kanila, hindi. Ayaw sa gusto, magkakaroon tayo ng luksang parangal. Kasi a teacher deserves it sa paaralang kanyang pinaglingkuran. Thank you and good morning to everyone. Maraming salamat po, ma'am.
tulad po ni Ma'am Edna, ating sunod na mapapakinggan na magbibigay at magbabahagi ng kanyang karanasan ay ang dati niyang principal. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga pamilya po ni Ma'am Rose, lubos po ako nakikiramay. Hindi man po ako napunta doon sa pero kasi nasa San Mateo na po ako, walang nagyayang taga-Eres. Kaya hindi po ako napunta. Inaantay ko po na may magyaya, walang nagyaya. Sabi nga ni Ma'am Edna, lagi kami nakita sa Necro. Kaya siguro ito na yung last, Ma'am. So, dapat ito na yung last na magkikita uli kami ni Ma'am Edna sa Necro uli. Dapat ito na yung last. At sana kay Ma'am Rose, nung dumating po ako dito, nasa grade 2 siya. Tapos, unti-unti na siyang nakakaramdam siguro na may sakit siya. Sabi ko, Ma'am, kung kailangan po mag-leave ka, huwag po ninyong yung sarili ninyo sa pagtutulog. Kailangan pangalagaan din po natin yung kalusugan natin. Bago ako umalis dito sa Eres, nagkasakit siya. Ang aking kaugnayan ay si Ma'am Juliet Salenga, si Ma'am Julie Ann Valerio. Tinatawagan po namin, Ma'am, ano po ang gagawin natin? Tatawag na po ba kami ng ambulansya? Kasi nahihirapan na daw siya. Pero sabi niya, hindi Ma'am, kaya ko. Andiyan i-repair namin doon sa may Eastwood. Ma'am Juliet, ano na nangyayari? Lagi kami nakamonitor po nung siya ay nandito sa Eastwood. Kaya sabi ko, Ma'am, kung kailangan na po kayo mag-retire, mag-retire na po kayo. Kasi, lagi na siyang masasakitin. Noon nga siya'y bumaba at nadapa doon, takbo ka agad kami. Sabi ko, Ma'am, wheelchair ka agad, wheelchair. Kaya pa naman daw niya, pero nadapa siya Sabi ko, Ma'am, ano po ba ang nangyayari? Kung hindi niyo na po kaya, mag-leave na po kayo. Unahin po muna ninyo yung kalusugan ninyo. Hindi Ma'am, mataas lang po siguro yung sugar ko. Talagang siguro, ito na po yung finish line. Para wala ng pain na maramdaman si Ma'am. Sa loob ng 5 taon dito, wala naman kaming alam niyo kung maglakad po yan dahan-dahan. Ma'am, kaya pa? Iyan tatawag na namin ang tricycle yan. Uwi na po kayo, magpahinga. Minsan may kasama po siyang pamangkin yata na laging narito na sumusundo sa kanya. Sabi ko, Ma'am, kung hindi niyo po kaya, huwag kayo papasok. Kasi mas importante na pangalagaan niyo po yung kalusugan niyo. Kaya pasalamat din po ako na bless tayo na wala po akong karamdaman. Magsi-63 na, kita ko po siya. Sabi ko, 63 na si Ma'am Gahudo. Parehas po kami 63. Pasalamat ako sa Panginoon na wala po akong maintenance at babalik na po ako dito sa Montalban. Tapos na yung pakikibaka ko ng pagtayo sa mga ibas para makarating sa aking bagong destinasyon noon sa San Mateo. Ngayon, lalakarin ko na lang. Exercise na, pero Ma'am Gahudo, yung pinagsamahan natin noong ikaw ay narito pa sa serbisyo, ite-treasure ko din yan. Na laging, dito po kasi yung opisina ko,
Lagi ko siya nakikitang nagdadaan. O ma'am, uwi ka na. Opo ma'am. O sige, mag-ingat po. Sa family po ng Manggahudo, lubos po ang aming pakikiramay at sana po, hindi po nawala ang ma'am. Pupunta po siya doon sa lugar na naroon ang wala ng problema, wala ng sakit, masakit man po sa ating kalooban, prayer lang po ang kailangan ng ma'am para makarating sa panibagong buhay na wala ng problema. Muli po, nakikiramay po at Manggahudo. Solve na, finish line na. Nakaano ka na sa iyong sa iyong paroroonan. Muli po, magandang umaga po. Maraming salamat po ma'am sa pagkakataon po ito. Ating po marinig ang mensahe mula sa kanyang pamilya. Tinatawagan po natin si Ma'am Carmen Gahudo Racuna. Isang magandang umaga sa ating lahat. Puso ako nagpapasalamat sa pagbibigay-bugay na itinawag ninyo ngayon sa aking kapatid. Sa buong pamamaan ng beses ko, friends, lahat ng tumulong sa aking pamilya. Masakit man isipin na wala siya sa aming piling. Ngunit sa pinakita ninyong pagmamahal, naliligayahan ko kami in behalf of my family. Thank you so much. Ate Rose, it's hard to say goodbye, but it's hard to. We love you so much, and your memory will always be in our hearts. Again, maraming salamat po sa lahat. Thank you. Sa ating pagdiriwang ng buhay at pag-alaala sa ating mahal na kasamahan na si Ma'am Rose, nais natin ipahayag ang ating pagmamahal at paggalang sa Kanya sa pamamagitan ng isang simbolikong pag-aalay ng bulaklak. Bakit hindi mo mapigilan? Sandali lang ang dilim, yung pinagin ang bawat sandali. Kada magkaiwari-walang patin, magkasama tayo sa pagsabi ng sanglarin sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang piling ko sa'yo'y umuhay. Sa bigin mo ang aking hiling, at ako sa iyo.
Pangasawa. Siya. Siya ba? Yan pa ba? Baka naman, kami naman. Jay, dito naman kayo kami. Dito naman naman. Ano, wait. Hindi kita Muli, sa huling pagkakataon, bigyan po natin ang masigabang palakpakan si Ma'am Rosalinda Guapido. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso.
Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko, kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my love.
You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple. But freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I've paid is high enough for me. What I'll find. So here I am with pockets full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend in sight. I'm hanging on a hope, but I'm alright. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quite imperfect world.
to think that's what I'll find.